Sige, simulan na natin. Alam mo, may isang imahe na pabalik-balik sa isip ko habang binabasa ko tong mga materyales. Isipin mo to, linggo ng umaga, isang simbahan dito sa Pilipinas, puno, mainit, di ba? Pero hindi lang sa panahon, kundi yung init ng pagsamba. Ramdam na ramdam mo yung sigla ng komunidad, yung pananampalataya. Authentic talaga. Pero, sa gitna ng lahat na yon, may isang tanong na parang laging nandun, pero, bihira nating sabihin. Bakit yung pananampalatayang sobrang buhay sa loob ng simbahan, parang hirap na hirap lumabas? Magandang panimula yan. Kasi yun talaga yung core ng pinag-uusapan natin at hindi to based sa mga sources tungkol sa kakulangan ng paniniwala. Hindi yun eh. Ang tinitingnan natin dito ay isang parang tension. Sa isang banda, andyan yung utos, yung missional urgency. Tapos sa kabilang banda, andyan yung tinatawag na cultural comfort, yung kaginhawaan. So ang tanong talaga ay hindi kung naniniwala ba tayo, ang tanong ay yung comfort ba natin, unti-unti siya na yung nagiging calling? Exactly. Yun yung salita. At bago tayo lumalim, linawin lang natin para sa iyo na nakikinig. Ang goal dito ay hindi para manermon, na ba? Or manumbat. Ang layunin natin ay magmulat. Titingnan natin kung paano yung mga kalakasan mismo ng kultura natin, yung pamilya, yung komunidad, Oo. ay may shadow side pala, may anino na nagiging hadlang. Kaya ito, parang invitation lang for a very honest conversation. Isang tapat na pag-check sa sarili, hindi para mag-guilt trip, kundi para lang makita ng mas malinaw. Okay, so i-unpack natin to. May isang linya dito sa isa sa mga research papers na, grabe, tumatak talaga sa akin. Sabi, hindi kaginhawa ang kalaban ng misyon, Ayan. kundi ang hindi nasusuring kaginhawaan. Ang subtle ng pagkakaiba, pero ang laki ng epekto. Kasi, 'di ba hindi naman natin sinasabi na ayoko na. Parang tahimik lang natin siyang isinasantabi. Paano? Sa pagpili araw-araw ng kung ano yung pamilyar, yung ligtas. At diyan siya nagiging komplikado. Kasi madalas, itong hindi nasusuring kaginhawaan, may costume yan eh. Nagbabalat kayo siya bilang karunungan, bilang wisdom. Okay. Then napapasak yung mga linya na okay lang yan, susuportahan ko na lang sila financially. O kaya, wag muna, kailangan munang maging stable ng mga kabataan natin. At saka yung classic, focus muna tayo dito sa local church, wag muna sa labas. Teka, sandali. Diyan ako medyo nakukuryos. Kasi kung papakinggan mo, parang tama lahat yan. Parang practical. May wisdom naman talaga sa pagiging financially responsible, di ba? So paano mo malalaman yung border? Yung pagkakaiba ng tunay na wisdom sa excuse lang? Napakagandang tanong yan. Ang sagot, ayon sa material, ay nasa pattern. Kung minsan mo lang sinabi, baka wisdom pa yan. Pero kapag yung mga rason na to, naging sistema na, kultura sa buong community, bumubuo na ito ng tinatawag ng isang source na teolohiya ng pagpapalibang. Wow! Isang theology of postponement. At malinaw ang sinasabi, ang pagsunod na laging mamaya na ay pagsuway na. Pagsuway na nagbibihis karunungan lang. Militize, sabi may shadow side daw to. Paano? Bigyan mo nga ako ng konkretong example. Sige, kunin natin yung pakikisama. Napakagandang katangian yan, di ba? Pero isipin mo, may kabataan sa church nyo. Nakaramdam ng tawag, let's say, sa Mindanao. Pero yung barkada niya, sasabihin, "Nako bro, delikado dyan. Dito ka na lang, tulong ka sa youth, mas kailangan ka dito." Dahil sa pakikisama, para walang ma-offend, mananatili siya. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil sa social pressure. Oo. O yung utang na loob sa magulang. Gusto mong umalis pero sinabihan ka, "Anak, kami muna. Pag stable na tayo, saka ka na." Yung utang na loob na dapat pasasalamat, nagiging kadena. Nagiging golden handcuffs. Komportable ka nga pero bilanggo ka pa rin. Exactly. At kapag pinagsama-sama mo yan, ang resulta ay hindi apathy, hindi kawalan ng gana, mas malala pa. Ang resulta ay containment.
pagkukulong. So ang nangyayari, parang gated community yung pananampalataya. Gated community. Oo, sobrang sigla sa loob. May fellowship, may potluck, lahat. Pero sarado ang gate, mataas ang pader, takot lumabas. Buhay na buhay ang pananampalataya, pero nakakulong, hindi lumalago palabas. At dito, para sa akin, dito nagiging sobrang interesting. Kasi kung yan na pala yung default natin, containment, sobrang kabaligtaran pala yan ng kwento ng Biblia. Ipinapakita sa mga source mo na ang Diyos ng Biblia ay isang Diyos ng disruption. Oo, laging nanggugulo ng komportable. Laging nanggugulo, di ba? Ang pattern ng pananampalataya ay hindi pananatili, kundi pag-alis. Tumpak! Mula Genesis, yan ang kwento. Si Abraham, tinawag na iwanan ang lahat. Pamilya, bayan, lahat. Yung Israel, inilabas mula sa Ehipto. Oo, lugar ng pang-aapi yun. Pero pagkatapos ng 400 years, yun na ang normal para sa kanila. Yun na yung comfort zone nila. Kahit comfort zone ng pag-aalipin. Kahit pa, mas gusto pa nga nilang bumalik minsan kaysa harapin yung hirap ng disyerto. Pinapakita lang nun kung gaano kalakas ang hatak ng pamilyar. At pagdating sa New Testament, mas lalo pang naging malinaw. Yung utos ni Jesus sa Matthew 28, umahoy kayo. Hindi yan friendly suggestion. Hindi talaga. Isa yung, spiritual disruption. Sinasabi niya, lahat ng pader na tinayo ninyo, gibayin ninyo. At tingnan mo yung roadmap sa Acts 1.8. Napakalinaw, magiging saksi ko kayo. Sa Jerusalem, okay, yan yung bahay mo, comfortable. Home base. Isa buong Judea, karatig bayan, medyo pamilyar pa. Sa Samaria, dito na nagiba. Ito yung may kaawayan, kayo, hindi na komportable. Diyan na yung tension. Oo. At hanggang sa dulo ng daigdig. Alis ka na talaga sa lahat ng alam mo. Ang landas ay palaging papalayo sa comfort zone. Alam mo, may isang point dyan sa research mo na talagang nagpabago ng perspective ko eh. Yung tungkol sa pag-uusig sa unang simbahan. Tinitingnan natin yan na sa tragedy, di ba? Laging ganun. Pero ayon sa analysis, yun pala ang divine strategy ng Diyos para mapilitan silang umalis sa Jerusalem. Kasi kung naging sobrang payapa doon, baka hindi na sila umalis. Malamang, hindi. The persecution became the catalyst. Yun yung nagtulak. Minsan talaga, kailangan ng paggambala para kumilos tayo eh. Isang paalala na ang plano ng Diyos ay mas malaki kaysa sa personal na seguridad natin. At dahil nabanggit mo yung seguridad, gawin nating personal to. Kasi sa ugat ng lahat nito, ang dahilan ay takot. Takot sa financial instability, paano kung hindi sapat? Takot ma-disappoint ang pamilya, ano na lang sasabihin ni nanay? Classic. Takot sa kabiguan, paano kung pumunta ako doon tapos wala namang nangyari? O yung takot na mawala yung karir mo. Pero nililinaw din dito, 'di ba, na normal lang matakot. Oo, normal yan. Pero it raises a question. Paano ba natin dinedefine ang seguridad? Kasi yung mga takot na yan, konektado sa modernong ideya ng seguridad eh. Para sa mundo, ang pinakaligtas na landas, yun yung pinakamatapang. Pero binabaliktad yan ng Biblia. Ang pinakamalaking panganib pala ay hindi kawalan ng pera. Ang pinakamalaking panganib ay pagsuway. So yung manatili ka kapag tinatawag kang umalis, yun ang delikado. Okay, gets ko yung point. Pero sigurado may nakikinig ngayon na iniisip, madaling sabihin yan. Pero iba yung realidad. May binabayaran akong upa. Anong isasagot natin doon? Hindi naman to pagiging irresponsable, di ba? Hindi. Hindi talaga. Hindi to panawagan para sa pagiging irresponsable. Ang panawagan ay para sa muling pag-define ng ating tiwala. Saan ba talaga nakasalalay ang security natin? Sa trabaho ba o sa Diyos? Dito pumapasok yung sinabi ni Jesus sa Matthew 16, yung paradox. Ang nagnanais magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang sinumang mawalan nito dahil sa akin ay makakatagpo. Yun. Yung sobrang pagkakapit natin sa sariling seguridad ang pinakatiyak na paraan para mawala ang tunay na buhay. At yung usapan na yan ng seguridad at takot, direktang konektado sa issue ng kabataan. May tinatawag dito na missional gap. Ang mga kabataan ngayon, dahil sa internet, sobrang lawak ng alam nila sa mundo. Aware sila.
Pero sila rin ang may pinakamatinding pressure na magtagumpay sa conventional na paraan. Good job, good salary. Totoo, pero ang ganda ng sagot ng Biblia, 'di ba? Laging may excuse eh. Sabi ni Jeremiah, bata pa ako. Ang sagot ng Diyos, huwag mong sabihing bata ka pa. Payo kay Timothy, huwag mong hayaang hamakin ka dahil sa iyong kabataan. Paulit-ulit sinasabi na ang kabataan ay hindi kakulangan kundi pagkakataon. Ang problema, ayon sa source, ay hindi kawalan ng passion. Puno sila niyan. Ang kulang ay dalawang bagay, pathways at mentorship. Walang konkretong daan at walang gumagabay. So hindi sila kulang sa gusto, kulang sila sa paano at sino. Well, Kay, so kung ganun kalakas yung hatak ng comfort, ano yung practical na solusyon? Paano natin babaguhin yung mindset? Ang panawagan sa mga material ay hindi para itapon ng kaginawaan. Hindi yun yung point. Ang panawagan ay i-reframe ito, bigyan ng bagong kahulugan. Ang comfort hindi na siya destination. Nagiging gasolina siya para sa biyahe. Anong itsura niyan sa totoong buhay? Halimbawa, yung financial stability mo, hindi na lang yan retirement fund. Nagiging mission fund na rin siya. Yung katatagan mo sa buhay, nagiging kapasidad para mag-mentor ng mas bata sa'yo. At yung simbahan, hindi na siya resort na pahingahan. Nagiging launching pad? Nagiging launching pad, tama. Isang base para sa pag-alis. Ang comfort nagiging tool, hindi idol. So nagbabago pala yung mismong definition ng success para sa isang simbahan? Oo, isang radikal na pagbabago mula sa kaisipang preservation Pagpapanatili? tungo sa participation, pakikilahok. Ang simbahan na nasa preservation mode, ang tanong niya, ilan ang umattend, maganda ba yung reputasyon natin, walang risk, di ba? Panalo. Business as usual. Pero, yung simbahan na nasa participation mode, ibang-iba ang tanong. Ang tanong niya, ilan ang ipinadala natin palabas ngayong taon? Handa ba ang mga tao natin para sa mahirap na pagsunod? Tinuturuan ba natin silang magtiwala sa gitna ng panganib o iwasan ng panganib? Ang success, hindi na seating capacity, sending capacity na. So para sa'yo na nakikinig at nag-iisip kung paano to gagawin, may mga practical na hakbang nito? Isa dito, baguhin daw natin kung anong ipinagdiriwang natin sa church. Imbis na laging success stories lang, yung laging maganda ang dulo, dapat daw nating ipagdiwang ang risked obedience. Yung kwanto ng isang taong sumubok kahit pa sa huli ay nabigo o nahirapan. Napakahalaga niyan kasi ginagawa nating normal ang kabiguan bilang bahagi ng paglago. Hindi na nakakahiya. Kasama rin dyan yung sinabi natin kanina, mentorship. Kailangan ng mga kabataan na makakita ng mga tito at tita na hindi lang successful sa career, kundi sumunod na may risk. At hindi kailangan laging sa ibang bansa, no? Hindi. Pwedeng mag-umpisa sa maliliit na hakbang. Exposure sa ibang kultura dito lang sa lokal o kahit virtual. Maliliit na hakbang palabas ng comfort zone. Sa huli, kung bubuin natin lahat, ang buod para sa akin ay ito. Ang tunay na tensyon ay hindi sa pagitan ng paniniwala at di paniniwala. Lahat naman tayo naniniwala. Oo, ang tensyon ay sa pagitan ng isang tapat na pananampalataya at isang ipinadalang pananampalataya. A faith that is faithful versus a faith that is sent. At ang pinakamalaking banta sa misyon ngayon, hindi galit o pera. Ito ay yung hindi nasusuring kaganawan na bumubulong ng mamaya na, next year na lang, hanggang yung mamaya ay maging hindi na kailanman. At muli, gusto lang naming idiin, ito ay isang imbitasyon, hindi kritisismo. Yung mga kalakasan ng simbahang Pilipino, yung init, yung katatagan, yung malasakit, yan mismo ang kailangan ng mundo ngayon. Ang panawagan ay hindi talikuran ng kultura, kundi isuko ang mga regalong ito sa pandaigdigang misyon ni Kristo. At iiwan namin sa iyo ang isang huling kaisipan. Binanggit sa isa sa mga analysis ang kasaysayan ng Pilipinas bilang isang bansang tumatanggap ng misyon. At humubog yan sa isang pananampalatayang na malalim ang ugat, pero hindi laging may missionary imagination. Ang tingin natin sa sarili natin, yung tumatanggap. Pero paano kung ang susunod na kabanata ay hindi na tungkol sa kung paano natin tinanggap ang Ebanghelyo, kundi kung paano natin ito ibabahagi pabalik sa mundo? Gagamitin ang ating diaspora, ang ating lakas, para abutin ang mga lugar na hindi kaya ng iba. Yun ang pagbabago.
mula sa pagiging mission field tungo sa pagiging sending base. Ano kaya ang itsura niyan para sa iyo, sa komunidad mo, at sa ating bansa?